Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung Nicolado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati para sa ating kaibigan si Eli Saludar. Ay, magandang araw po sa ating lahat. At sa ating sekretary. Magandang hapon po or magandang araw naman sa mga ibang mga mahal nating kababayan sa iba-ibang parte ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po, nagsalita na ang ating dating Secretary of Education at kasalukuyang Vice Presidente pa din, ginang Vice President Sara Duterte, tungkol sa kanyang personal experience. Dati, she was putting these things into her chest dahil ayaw niya na magkaroon ng personal personal na alitan or personal na kulay against the president. Pero dahil sa mga dami ng kabulastugan ni Marcos, dami ng propaganda na siya'y malinis, marumi ang Congress, marumi ang Senado, sabi ni Inday, it's about time siguro na ilalabas ko na ito na kung nananawagan ng taong bayan at nagpapasa si Senator Robin Padilla ng isang panukala na magkaroon ng drug test ang bawat isang opisyal ng gobyerno, dapat siguro the pressure should be on the President to be the first to succumb to that kind of drug test. But napupuna ng ating Vice Presidente na si Marcos hindi lamang allegedly na nagda-drug. Umiinom pa ng todo sa umaga pa lang. So how can you perform your duty if you are already drinking in the morning? Ito, pakita natin po yung sinasabi ni ginang Vice President Sara Duterte. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Kung ang Pangulo ng Bansa ay kagigising pa lang sa umaga, ay tumutongga na ng alak, is that becoming alcoholic or is getting to the habit of drinking? And of course, alcohol affects your mental capacity, di ba? It affects your decision making. It affects your treatment to your underlings, workers in government. So ano masasabi mo, paring Ado? I'll start with you. Well, alam mo, kung ikaw ay nakainom, hindi ka pwede mag-drive. Nakainom ka, pwede ka ba magpatakbo ng isang bansa? You cannot drive the government, sensibly. No? You have to be sober at all times. You have to be alert. And lahat kasi ng gagawin mo dyan o hindi mo gagawin by commission or omission, hindi mo pwede itanggi na hindi sa iyo. Ikaw ang presidente. Ikaw ang leader. The buck stops at you. The buck stops with you. Paano kung lasing ka? 10:30 pa lang na umaga. What is in store for the rest of the day? Mag-i-inspeksyon ka ng flood control projects? Oh my God. Walang kaibahan ngayon yan sa natuklasan sa Amerika na all along si Biden ay hindi na pala conscious. Pinapatakbo na lang ng kanyang staff.
And yung mga pinipirmahan niya, automatic pen na lang. Golden hand. Golden hand. So, pwede nating ihambing na kung si Biden, out of his deteriorating age, is no longer running the country. Ang daming mga kabulustugan na nidiscover, yung sa Afghanistan, ang daming namatay. Yung mga pera na nalulustay sa mga yung foreign aids na kung ano-ano lang ang nadiscoveryan ng Dodge. So, ito lahat. Tsaka yung sa Ukraine, pinasok niya ang Amerika at Europe, ang NATO, sa gera sa Ukraine against Russia. Biro na yun. So ito, mahahambing natin na parang Biden din ito. Kasi if Biden is has an advanced age that affects his thinking, ito naman, it's the alcohol that affects your brain. And very common naman na pag hindi lang siguro alak ang tinutungga nito. Yung sinasabi nilang cocaine na na-announce na ni President Duterte na nagko-cocaine ito si Marcos. May sinabi si Cathy Binag dyan na bakit yung mga nagko-cocaine, bakit umiinom? Dahil ang alak daw ay lalong sumasarap at gumaganda ang epekto after ikaw ay naka-cocaine. So, early morning cocaine at 10:30, mayroon siyang pang chaser. Chaser whiskey. Yung wine. Yung whiskey. So, if the country is being run by a drunk person or a drinking person and person who also takes drugs at the same time, what will happen to our country? Baring Eli, anong makikita mong scenario dyan? So, ibig sabihin, pag ganyan, yung pag-iisip mo, hindi kumpleto. So, delikado. Nakasalalay sa'yo yung may 100 milyong Pilipino. Sa bawat desisyon mo o kaisipan na gagawin, baka hindi ka pakanan ng mga Pilipino. Which explains kung bakit itong administrasyon na ito ay parang walang control. Parang reckless driving ang nangyayari, no? Kumbaga. At saka, if you trace... Walang achievements. If you trace all check and balance. All signs or signals. Pattern. Or patterns of his becoming that kind of a person, drinking early in the morning and messenger and taking allegedly drugs at the same time, matitrace mo. Una-muna, he became Secretary of Agriculture for such a longer period. Walang nangyayari. Actually, he was really not running. It was Panganiban. But Panganiban was not competent. Kaya nga ni-reject yan ng commission on appointment. Because he was, but pinaubaya niya because... pinaubaya niya sa Department of Agriculture, si Panganiban. Because... I-USEC dati. Because wala siya talagang kakayahan. Because he's enjoying life as an ordinary person instead of becoming the leader and president of our country. Tulad ng mga travel niya. Gustong-gusto niya mag-travel. Tapos ipagyayabang niya. Kaya nag-resign si Fred Pascual dahil napilitan na magsabi na mayroong real investments when it comes to the fact that it's all pledges. Walang natupad. Walang put up na factory na walang darating. Walang ano. In other words, mga blue chips lang siguro pinakamalaki. Tapos itong sinasabi niya sa India na makisama tayo sa gera ng Taiwan at saka China. Wala tayong choice.
Wala daw tayong choice dahil sa geographical. Lapit daw natin. Ano naman masasabi mong walang choice? Ikaw nga mismo, hindi na siguro niya naalala dahil sa kalasingan niya o sa kabangagan niya, na siya ang naglagay ng mga EDCA sites na magiging target ng China. So, it was a self-inflicted involvement in the possible implication na mabomba tayo ng China. So, marami pang mga pangyayari. Yung pagsisinungaling na mayroon ng 20 pesos rice, but it's only very limited, sa kadiwa lang. And yet, pag siya nagsasabi, parang realidad na lahat na ng tao bayan nakakabili ng 20 peso rice. Like, ito ngayon, may nakasabay ako sa isang clinic dahil yung driver ko, dinala ko doon. Dahil tumaas ng high blood yung driver ko, umabot ng 400. Anong nangyari? Pagkalabas ng tinanong ko yung isang ano ba, yung inanunsyo ni Marcos na wala nang bayad? No balance. No balance. Hindi po, nagbayad po kami. Hindi pa, sabi ng... Dito ba yung Pero kasi yung provincial hospital. Pero doon talaga yung issue sa no balance billing, dapat ang i-avail mo yung basic accommodation, yung tinatawag na ward. Pero kadalasan sa mga public hospital puno-puno. In fact, kaya nga hindi rin niya mapipilitan ka. Hindi niya pinag-aralan yun. Why? Because public hospitals, halos na sinasaksak mo lang buong nagkakasakit dyan. Yung driver ko nga, hanggang doon lang sa emergency. Pero dapat naka-check-in na sana yun sa ward. Pero walang bakante. 3 araw siya roon, pare. Nasa emergency room lang. So, paano? Alam mo kasi, pagkabangag ka or lasing ka, minsan, I have times, pagka nag-social drinking kami, nasobrahan, lalo na yung isang kaibigan ko, ang lakas uminom, yung si Mike Toledo. Barkada yan nila dyan sa Malacanang. Napapainom ka rin. At kung hindi ka sanay na uminom ng it will really affect your thinking. Nagiging may mga sinasabi ka na hindi mo dapat sabihin when you are sober. So, on the other hand, mayroon ka rin hindi nagagawa na dapat mo sanang gagawin. You're hindered by the alcohol. So, yun ang nangyayari sa ating bansa. Iba na mundo. Okay. Tapos, ngayon, pinag-uusapan din yung issue kasi sa yung proposal, yung bill ni Senator Robin Hood Padilla na mandatory. Yes. Drug testing, ang binabanggit ka naman sumagot ka agad ang Malacanang. Si Lucaret. Sabi, sige. Sabi ay labag daw sa konstitusyon mandatory. Pero tapos sumagot din siya si pag-aralan daw ni Senator Padilla. Mag-aral ka muna, Ruben. Kasi hindi mo alam yung pinagsasabi mo, sabi. So, tapos sumagot din si BP Sara. Willing naman magpa-drug test din. Hinihintay ko lang si BBM at ang Office of the President. Drug test. Matagal nang hinamon ni Sara yan. Pero ito maganda kasi pinagtatalunan natin na yung batas na yan. Ito maganda yung binabanggit ni Shelo Magno okay. na tungkol dito sa sige, drug testing. Natin. Sige. In fact, may dagdag pa ako dyan. Sige. Okay, itong proposal ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng regular drug testing para sa mga nasa gobyerno. Pero pinagtatakahan ko, bakit kailangan pa maghintay ng batas? Bakit hindi niya simulan? Ngayon pa lang, magpakita siya ng magandang halimbawa at magpa-drug test na siya. Kung gusto niyang isama yung Pangulo, magpa-drug test na din sila. So, isama daw yung Pangulo. Pero anong reaksyon ng Lucaret sa Malacanang? Pag-aralan pa daw ni Robin Padilla. Alam mo, hindi kaya kahapon nasa isang opisina ako, may kinuha lang ako sa Office of the Ombudsman. May mga kinuha akong mga records. Napag-usapan namin doon sa
Kasi pag nasa ano ka, window, may tinatransact ka sa cashier, o ano, may nakakasabay kang ibang tao. So, napakinggan ko yung isang ordinary na empleyado siya. Sabi niya, bakit naman unconstitutional? Kami nga, kukuha lang kami ng lisensya sa LTO, pinapa-drug test kami. Tama. Kukuha lang kami ng NBI clearance. May Pati yung yung sa lisensya sa baril, tsaka LTAP. LTAP. Yung LTAP, mandatory. So, iba yung kay Pedro, iba yung kay Juana. Bakit dapat nga sabi nung isa, dapat nga ang pinaka-example, yung pinakamataas ng mga opisyal. Sila na dapat ang magbigay ng example para yung kami, ma-justify bakit kami parati ang mga maliliit na mga empleyado. So, yung Lucaret na yan, Kailangan ipa-drug test si Lucaret. wala sigurong lisensya yan Wala sigurong lisensya, hindi yata nagda-drive or wala yatang baril siguro ito, hindi kumukuha ng LTAP kasi hindi niya alam na ang mga empleyado ay mandatorily are asked to take drug test. So, why should not the highest officials of our land, like Vice President Sara is more than willing. Yes, in fact, hinamon na niya sila yung mga young guns or young goons ng house na mag-drug test sa kanya, di ba? So why is Marcos really avoiding it? Because he knows very well that magiging positive siya. Yun ang reason dyan. And tapos sinasabi, ito naman, with due respect, kaibigan ko ito, matagal ko nang kasama ito, si Congressman Nonoy Libanan, ang ating minority floor leader, it will create daw indignity. Pagka-presidente ka daw, bakit mo ipa-undertake ng drug test ang Pangulo? It creates daw an indignity. On the contrary, it creates a good example to the people. That dahil sa karamihang mga drug addicts sa ating bansa, pumapasok sa mga gobyerno, sa mga private institutions, private corporations to work, hindi niya sila mag-hesitate na magpa-drug test because yung presidente nga nagpapa-drug test So that will not cause indignity to any person, lalo na even members of Congress for that matter. Mali kasi yun Ang dignity nandoon sa presidency. But in this case, the person occupying the presidency wala lang dignidad Ano pang dignity sinasabi niya? You have to detach the person from the position of the highest president. If the person holding it has no dignity, it's no longer indignity. If he has to undertake to prove himself that he is a normal person. Hindi siya umiinom ng alak ng 10:30 in the morning. Di ba? In fact, wala lang ang Kaya nga, if this is the case, this is what's going on with our country, kailangan na rin siguro nating kausapin ng ating mga kababayan na it's about time that mag-isip-isip kayo dyan sa mga mayaman o mahirap na Pilipino. Pag-isipan nyo kung ano ba ang pagtakbo ng ating bansa. Where are we going? Are we going to the dogs or papunta na ba tayo sa bangin at konting tulak na lang ay mahuhulog na tayo? What about our ordinary soldiers ng armed forces? Yung mga kapulisan, hindi ba kayo nag-iisip kung ano na nangyari sa ating bansa? Yung ba mga kapulisan at saka mga militar, nagda-drug test yan? Yan. Ha? naman, LTO nga. O bakit ang commander-in-chief? Hindi pwede. No, kaya nga. Indignity nga daw.
Well, pagbigyan na lang natin yung aking Pero ako talaga kumbisido na ako ngayon. Minority floor leader. Kumbisido na ako ngayon. Kasi anti-Claire kailangan magpa-drug test dahil mukhang ano na rin. Ayun bangag na rin. Yun talaga ang kailangan magpa-drug test because mayroon tayong nadidetect sa kanyang karakter na parang parating galit. Unstable. Parating palaban. Very unstable. Baka hindi drug test kailangan ito. Baka psychiatric test. Posible rin. Baka may deep-seated. Check yung mental health. Unhappy childhood. Si Ailey should know. Kasi matagal din kasama yan Kasama niya yan sa RMN Nagka-unhappy childhood ba? Si Auntie Claire? Di ba? Galit sa mundo. Nagwala yan doon sa police precinct. Tama. Di ba? Nagsisigaw. Nagwala. Naging hysteric. Nag-hysterics. Actually, he's just controlling his hysterical attitude pagka, kasi madali siyang mag-react pagka may nagtatanong na medyo nabuboljak yung kanyang sarili So, well, wag naman matakot ang ating Pangulo. Hinahamon natin muli na magpa-drug test si Bongbong Marcos. Anyway, sasamahan naman siya ni Claire Castro. Pareho silang dalawa. Magpa-drug test sila sabay-sabay. Okay? Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat. Magandang hapon.